Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ang
Unang Korinto 15:1-4. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman inyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas, kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Si Jesus ang tagapagligtas sa kasalanan. Ang Panginoong Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang ialay ng Ama na handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Inihayag ng Diyos sa kasulatan na si Kristo ay mamamatay para sa ating kasalanan, ililibing at muli niyang bubuhayin ng ikatlong araw. Ito ang mabuting balita na kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sumasampalataya. Hindi tayo ang nagliligtas ng ating sarili sa tulong ni Jesus. Tanging si Jesus ang nagliligtas sa atin. Si Jesus mismo, hindi tayo, ang tagapagligtas, at siya ngayon ay nananahan sa atin. Awit 44:4-8. Ikaw ang aking hari at aking Diyos na nagutos ng kaligtasan para kay Jacob. Sa pamamagitan mo'y itutulak namin ang aming mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong pangalan ay tatapakan namin ang mga sumasalakay sa amin. Sapagkat hindi ako magtitiwala sa aking pana, ni ililigtas man ako ng aking tabak. Ngunit iniligtas mo kami sa aming mga kaaway, at ang mga napopuot sa amin ay inilagay mo sa kahihiyan. Sa pamamagitan ng Diyos ay patuloy kaming nagmamalaki, at sa iyong pangalan magpakailanman ay magpapasalamat kami. Mamuhay sa liwanag ng Ebanghelyo. Diyos ang gumagawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, upang tayo ay maligtas at manatiling ligtas sa kasalanan. Ang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay namumuhay sa ilalim ng liwanag ng Diyos. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Unang Juan 2:1-2. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Upang huwag magkasala. Sikapin natin na mamuhay sa liwanag ng Diyos. Ito ang paraan ng pakikisama sa Kanya at sa Kanyang anak. Huwag nating hintayin na dumating ang tukso bago lumapit kay Jesus. Sa simula ng bawat araw ay makisama tayo sa Kanya sa Kanyang salita at pananalangin. Tayo ay kasama ni Kristo na napako sa krus. Hindi na tayo ang nabubuhay, kundi siya ang nabubuhay sa atin. Ipabuhay natin ang bawat araw sa pananampalataya sa Kanya na umibig sa atin at nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin. Sa paraang ito ay inilalagay natin ang ating buhay sa kamay ng Ama at ni Jesus, at walang sino mang makakaagaw sa atin sa kanilang kamay. Juan 14:1-4, 6-7.
Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. Ang kinalalagyan ng iniligtas. Ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa ating mga pagsuway, ay binuhay niya tayo kay Kristo at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Mula sa langit ay isinugo niya ang Espiritu Santo at ibinuhos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Si Kristo ay nananahan ngayon sa atin dito sa lupa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay may buhay na walang hanggan dahil ang ating tagapagligtas ay nananahan sa atin. Mamuhay kay Kristo. Tayo na sumasampalataya ay namatay na at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sa simula ng bawat araw ay mamuhay tayo sa pakikisama kay Kristo at sa Ama. Hanapin ang makapiling at mapaniigang Diyos. Huwag maghintay na may dumating na tukso o kasalanan. Iukol nating buo ang ating puso at isip kay Jesus. Siya ang ating tagapagligtas sa kasalanan na nag-iingat sa atin para tayo ay patuloy na mamuhay kaisa ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.